Balita ko nakaikot ka na rito sa Laperal. Yes. Nakakita ka na ba ng mga dorm? Yes po. Maagang dumating si Jig sa University Suites para i-ocular ang mga kwarto rito. May room na pwedeng good for one. May pangdalawahan. And ang biggest pang magkakapatid o barkada, apatan. Lahat ng rooms dito may mga safety feature at soundproof pa. Jig, ito yung barrel bolt. Open mo lang yan para kung may kumatok sa'yo, safe ka. Kung hindi mo kakilala, pwede mong hindi i-open. So, Fully furnished na po lahat, then ready to move in na lang. It's perfect for student. And now they have converted the lower areas, the lower floors into this food hub. Ito nga ang ating unang susubukan sa ating food crawl dito, Rosan Gin Bar, guys. Ang Rosan Gin PH ay isang casual Japanese restaurant na ipinangalan sa sikat na Japanese potter na si Rosan Gin Kitauji na isa rin daw na sikat na chef. Ito ang kanilang ilan sa mga bestseller. Ang kanilang tempura bento, tonkatsu bento. Of course, I'd like you to try their deluxe salmon roll. May pa-sweet chili sauce yung ibabaw. Weird but good, yeah? Yeah, good. It works. Ako nasarapan ako nito. Okay na, Kem. Parang may isda siya sa loob, may hagod siya nung heat dahil dun sa sweet chili sauce. Lasa pa rin yung spicy pero hindi ganun. So medyo matamis siya. Yeah, very malasa. Tapos di sila nagtitipid sa mga tubigo. Ang ganda ng texture na dinadala niya sa mga rolls niya. Pero ang odd nga nung nung sweet and sweet chili on top. But it's good. It works. It's different. Yung bento naman, mayroon tayong dalawa sa mga best-selling ng bento dishes nila. Ito ang kanilang tempura at ang tonkatsu. Perfect yung tempura sa akin. Yung sauce lang is a little bit salty for me. But the tempura in itself is very good. I like the size. And the breadcrumb is not... Not soggy. It's not juicy, soggy, yeah. It's fried at the right temperature. Yeah. It's seasoned nicely. Yung seasoning niya, meron siyang lasa. Kahit hindi ka mag-sauce masyado, masarap na siya in itself. Crunchy siya, crispy, then budget-friendly rin. Full load naman po kasi yung kaya sulit. Ito raw ang actual portion, so kung 220, sulit yan. Kasi ang laki ng kanin, gusto ng mga estudyante, maraming kanin. Ilang piraso yung tempura nyo? 4, yeah. 4 na piraso, very generous sila sa kanilang dessert. And then meron pang papansit, meron pang mga side dishes at miso soup. Tatagal ka sa araw mo pag ganyan yung... Pwede mong i-take out at ibaon papuntang klase. Itong katsu, sobrang sarap niya. Tsaka, actually, parang feeling ko yun yung favorite ko out of everything that I tried. Yung portion niya para sa price, sobrang sulit na. Wala siyang aftertaste na hindi masarap. Jigs, sa dalawa, tempura o tonkatsu ka? Tonkatsu. Ang laki ng serving niya, justifiable sa price. Perfect siya for ibagay dun sa rice. Tinodo na. Tinodo na nila. Meron silang tonkotsu ramen. 150 pesos lamang yan. May rice bowl series din sila. Ang ilan sa mga bestseller sila, yung katsudon at saka yung gyudon. Game. Ito, mukhang gusto na jigs to eh. Nice. So, kita natin. Dami noodles. Ang ganda ng cut ng karne. Natutuwa ako sa cut ng karne. Meron ding boiled egg. The meat is really, really soft. Tapos meron siyang twist. Nilagyan niya ng noodles ng japchae. Ang daming laman nitong bowl of ramen nila. Malayong mararating. Pwede siya for sharing. But this one is only 150 pesos. Ang lambot ng meat na ginamit. Ang lambot din po ng noodles. Tatama lang yung It's delicious. You can taste yung pagka-broth talaga na. Galing sa buto, sa karne. Hindi yung sobrang shortcut lang para masabing 150 pesos lang. Gusto ko yung perfectly cooked lahat. Hindi masyadong matigas or malambot o nasoggy yung noodles, pati yung sa meat, and also the egg. I really like that. And grabe yung value for money na tong restaurant na to. So sa mga rice bowl na inyong ma-order, kasama na ang miso soup,
sa mga bento, libreng iced tea. 150 lang yan. Dami, ang ganda oh. Daming kanin, ang laki ng cut nung baboy. Tapos meron pa siyang itlog, yung medyo runny, simply seasoned. Saka maayos na may pagkakaluto, magandang breading. Yung meat kanina sa mga bento, ito rin yung ginamit nila. Ginawa sa rice bowl, heavier, yung sauce, may egg. Sa price, again, wala ka nang sasabihin kasi yung price, 150. Busog ka, meron ka pang soup on the side. Ako, gusto ko yung katsudon din, masarap. Malaman nga siya, masarap yung pagkaluto niya. And like you said, hindi siya salty. But I also like it this way kasi I feel like kung ganito yung dish, mas madaling mag-compound ng lasa. Di ba, pwede kang maglagay ng sauce, kung gusto mo, mag-sprinkle ka ng pangpalasa pa. Pero yung ganito, masarap na talaga siya for me. May gyudon pa! Nakita mo yung preparation nila with the beef pa lang. Pinalambutan muna nila, tapos marinate nila, tapos niluto nila with the soy. Ngayon, meron pa noodles and pickled ginger. So, gyudon na gyudon, ang kulang na lang yung egg niya sa taas. Ako, gusto ko yung twist na yon na parang may noodles siya kasi I'm a carbs on carbs type of person. Medyo on the salty side, itong nasa ibabaw, yung noodles and yung beef. But it makes sense kasi na-even out, but nababalanse kasi may rice. Tsaka gusto ko yung pagkaalat nito, no? Parang feeling ko kung ginawang maalat to, hindi ko masyadong matataypan. But the beef, the alat kasi is not salty. Yung alat malasa siya. Yung parang, oo, ganun. That's the term, yeah. Medyo salty siya, pero dahil nga may rice, naging masarap yung mixtures. Hindi tinipid yung beef na ginamit. Almost half nung bowl beef yung na-occupy.